Sa mundong pinatatakbo ng pera at kapangyarihan, hanggang saan ang kayang isugal ng isang ina para sa buhay ng kanyang anak? Para kay Eliza, ang 5 taong gulang na si Jake ang kanyang buong mundo. Kaya nang malaman niyang may malubhang sakit sa puso ang bata at kailangan ng 10 milyong piso para sa agarang operasyon, gumuho ang kanyang buhay. Sa gitna ng labis na desperasyon at pagluha sa loob ng chapel ng ospital, isang estranghero ang lumapit sa kanya. Si Nicolas Sandejas, isang makapangyarihan, malamig at misteryosong bilyonaryo. Isang kasunduan ang inilatag ni Nicolas. Pipirmahan ni Eliza ang isang marriage contract at magpapanggap silang mag-asawa sa loob ng 1 taon, kapalit ng lahat ng gastusin sa pagpapagamot kay Jake sa Amerika. Walang pagpipilian, tinanggap ni Eliza ang alok ng binata. Ngunit ano ang kahinatnan ng pagpapanggap nila kung planado lamang ni Nicolas ang lahat para maghiganti sa mga taong sumira sa buhay ng kanyang kapatid? At paano kung ibigin ng dalaga ang binata? Paano na ang kasunduan nila? Magandang araw, Angels. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig, drama at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video, pa-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malamig ang sahig ng ospital, ngunit mas malamig ang kamay ng 5 taong gulang na si Jake. Hawak-hawak ito ni Eliza habang nakatitig sa monitor na nagpapakita ng mahinang tibok ng puso ng kanyang anak. Pagod na siya. 3 araw na siyang hindi natutulog. Tanging kape at dasal na lamang ang nagpapabangon sa kanya. Bumukas ang pinto ng intensive care unit at pumasok ang doktor. Bit-bit ang isang clipboard. "Dok, kamusta po ang anak ko? Pwede na ba siyang ilipat sa regular room?" Agarang tanong ni Eliza, puno ng pag-asa ang mga mata. Bumuntong hinala ang doktor at umiling ng marahan. "I'm sorry, Eliza. Lumalala ang congenital heart defect ni Jake. Kailangan nating mailipad si Jake sa Amerika sa lalong madaling panahon para sa isang urgent corrective surgery." "Amerika? Magkano pong kakailanganin natin, Dok?" "Ang operasyon, espesyalistang doktor at post-operative treatment ay aabot sa 10 milyong piso." Seryosong pahayag ni Dr. Cruz. "Kung hindi natin ito magagawa, baka hindi na kayanin ng katawan niya ang susunod na buwan. I'm sorry, Iha." Nanghina ang mga tuhod ng dalaga. Halos matumba siya kung hindi lang niya nahawakan ang gilid ng kama ni Jake. 10 milyon? Isang simpleng panadero lang siya sa isang maliit na bayan. Ang kinikita niya sa isang araw ay sapat lang para sa pagkain at ilang gamot ng kanyang anak. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking halaga sa loob ng 1 buwan? Kahit ibenta niya ang kanyang buong buhay, hindi yun aabot sa 1 milyon. Tumakbo siya patungo sa chapel ng ospital. Doon, lumuhod siya sa malamig na semento. Humahagulhol habang nakatingin sa altar. "Diyos ko, wag po ang anak ko. Kunin mo ng lahat sa akin. Wag lang ang anak ko. Parang awa mo na." Habang umiiyak sa dilim ng chapel, isang anino ang biglang sumilong sa kanya. Nakaramdam si Eliza ng kakaibang presensya. Isang aura ng kapangyarihan at karangyaan. Isang lalaking nakasuot ng charcoal gray suit, batikas ang tindig at may mga matang tila nakatitig sa kanyang kaluluwa ang nakatayo sa kanyang harapan. "I can give you the 10 million pesos. Totoo, I can give you more than that." Baritonong saad ng lalaki. Nagangat ng tingin si Eliza. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang nanginginig na mga kamay. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Kung magnanakaw ka, wala akong pera." "I am Nicolas Sandejas." Pakilala ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may pinalidad. "At hindi ako magnanakaw. Ako ang taong magliligtas sa anak mo." Napatayo si Eliza. Lumayo ng isang hakbang dahil sa takot at pagtataka. "Sandejas? Ang bilyonaryong CEO ng Sandejas Company? Nahihibang ka ba? Anak ko ang nakataya rito. Huwag mo kong biruan yung ganyan." "Hindi ako nagbibiro, Miss Austria."
Seryosong sagot ni Nicolas. Naglabas ito ng isang bundle ng mga legal na dokumento at isang blankong tseke mula sa kanyang coat. Pirmahan mo ang marriage contract na to at ngayong ding gabing to ay ililipad ang anak mo sa pinakamagandang ospital sa Boston gamit ang pribado kong eroplano. Lahat ng gastusin. Sagot ko na. Kasal? Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Papakasalan kita? Na hindi nga kita kilala eh. Bakit ako? Maraming babae riyan na mas mayaman, mas maganda at mas sikat. Bakit isang estrangherong tulad ko na isang mahirap na ina? Ngumiti ng bahagya si Nicolas. Isang malamig at misteryosong ngiti na hindi umabot sa kanyang mga matatalas na mata. Huwag ka ng maraming tanong, Eliza. Oras ng kalaban mo ngayon. Bawat minutong nag-aalinlangan ka, pabilis ang tibok ng oras ng anak mo. Tiningnan ni Eliza ang kontrata. Pagkatapos ay ang blankong tseke. Muling nagpaulit-ulit sa kanyang isip ang boses ng doktor. Baka hindi na kayanin ng katawan niya ang susunod na buwan. Wala siyang pagpipilian. Kahit ibenta niya ang kanyang kaluluwa sa lalaking ito, gagawin niya para sa anak niya. Gagawin ko. Pabulong ngunit matatag na sabi ni Eliza habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo. Papakasalan kita. Good. Welcome to my world, wifey. Sagot ni Nicolas sabay abot ng panulat. Kinaumagahan, dinala si Eliza sa pinakatuktok na palapag ng Sandejas Company. Ang opisina ni Nicolas ay napapaligiran ng salamin na abot tanaw ang buong lungsod. Nakaupo si Nicolas sa likod ng kanyang desk, habang ang kanyang personal na abogado ni si Attorney Milano ay seryosong nag-aayos ng mga papeles. Paupo ka, Eliza. Bati ni Nicolas sabay turo sa upuang katapat niya. Naupo si Eliza. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Nasaan ang anak ko, Nicolas? Yun ang unang napag-usapan natin. Huwag kang magmadali. Malamig na tugon ni Nicolas. Isinara niya ang kanyang laptop at tiningnan si Eliza. Attorney Milano, ipaliwanag mo sa kanyang mga kondisyon. Inayos ng abogado ang kanyang salamin. Miss Austria, ayon sa prenuptial agreement at marriage contract, ang kasal ninyo ni Mr. Sandejas ay tatagal ng eksaktong 1 taon. Sa loob ng panahong yun, maninirahan ka sa mansyon niya bilang opisyal na may bahay. 1 taon? Tanong ni Eliza. At pagkatapos ng 1 taon, ano nang mangyayari? Magdidiborsyo kayo na walang iskandalo at bibigyan ka ni Mr. Sandejas ng sapat na halaga para sa panibagong simula ninyo ng anak mo. Sagot ng abogado. Hinarap ni Eliza si Nicolas. Diretso ang tingin sa mga mata nito. May isang bagay lang akong gustong linawin bago ko pirmahan ang lahat ng to. May mangyayari ba sa atin sa iisang kwarto? Napatigil si Nicolas sa pag-inom ng kanyang kape. Marahan niyang ibinaba ang tasa at dahan-dahang tumayo. Lumapit siya kay Eliza. Bawat hakbang ay nagpapabilis ng tibok ng puso ng babae. Yumuko siya ng bahaga. Sapat na para maamoy ni Eliza ang mabangong peppermint at mamahaling pabango nito. Huwag ka mag-alala, Miss Austria. Bulong ni Nicolas na nagpataas ng balahibo sa leeg ni Eliza. Hindi ko ugaling pilitin na babaeng hindi ko naman mahal. Balinis ang intensyon ko pagdating sa katawan mo. Kung ganon, bakit kailangan nating magpanggap? Usisa pa ni Eliza, pilit na hindi nagpapakita ng kahinaan. Anong makukuha ng isang bilyonaryong tulad mo sa isang kasal na walang pag-ibig? Sa mata ng publiko, ng media at lalo na ng pamilya ko, kailangan nilang makita na mahal natin ang isa't isa. Seryosong sagot ni Nicolas, sabay layo ng bahagya. Kailangan kong patunayan sa board of directors na pamilyado na akong tao para makuha ko ang buong kontrol sa kumpanya ng lolo ko. Dati ko ang pinili ko dahil wala akong koneksyon sa mga kalaban ko. Negosyo lang talagang lahat ng to sa'yo. Pabulong na sabi ni Eliza. Exactly, kaya pirmahan mo na yan para masimulan na natin ang paggamot sa anak mo. Inabot ni Nicolas ang isang mamahaling ballpen. Huminga ng malalim ang dalaga at mabilis na isinulat ang kanyang pirma sa ibabaw ng kanyang pangalan. Ayan, tapos na. Ngayon, nasaan ang anak ko? Bumaling si Nicolas kay Attorney Milano na agad namang tumango at lumabas ng silid. Pagkasara ng pinto,
Taglabas si Nicholas ng isang bagong smartphone at inabot ito kay Eliza. May kasalukuyang video call na naghihintay doon. Sagutin mo. Utos ni Nicholas. Nanginginig na pinindot ni Eliza ang screen. Lumabas doon ang mukha ng isang pamilyar na nurse. Kasunod ang kuha sa loob ng isang high-tech na medical jet. Nakahiga si Jake. May mga nakakabit na swero ngunit mahimbing na natutulog at mas masigla na ang kulay ng balat. Mama! Mahinang boses ni Jake mula sa screen. Jake, anak! Napaiyak si Eliza. Idinikit ang screen sa kanyang pisngi. Kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Okay lang po ko, Mama. Sabi ng mga doktor, mamamasyal daw po kami sa Amerika. Ang ganda po ng eroplano. Nakangiting sabi ng bata bago muling ipinikit ang mga mata sa antok. Kinausap ng doktor si Eliza. Miss Austria, kasalukuyan na kaming lumilipad patungong Boston. Stable ang kondisyon ng bata. Huwag ka na mag-alala. Nang mamatay ang tawag, napaupo si Eliza sa sahig habang umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, iyak ito ng labis na pasasalamat. Salamat. Salamat talaga, Nicholas. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Lumapit si Nicholas at hinawakan si Eliza sa siko para patayuin ito. Malamig pa rin ang kanyang ekspresyon, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Huwag ka magpasalamat sa akin, Eliza. Paalala ni Nicholas habang inaayos ang kanyang coat. Sabi ko sa iyo, negosyo to. Binayaran ko ang buhay ng anak mo. At kapalit niyon, simula ngayong araw, pag-aari mo ng apelidong Sandehas. At pag-aari ko ng buhay mo. Seryosong saad ng binata. Sinalubong si Eliza ng isang napakalaking mansyon pagkababa niya sa mamahaling sasakyan ni Nicholas. Ang mga chandelier ay nagliliyab sa karangyaan at may isang linya ng mga katulong na nakatayo. Naghihintay sa kanilang pagdating. Lahat sila ay sabay-sabay na yumukod. Welcome home, Sir Nicholas. Welcome home, Madam Eliza. Sabay-sabay nilang bati sa pamumuno ng isang matandang babae. Salamat po. Nahihiyang sagot ni Eliza. Pilit na ibinababa ang laylayan ng kanyang simpleng damit. Bumaling si Nicholas sa matandang babae. Manang Minda, ihatid ninyo ang mga gamit ng asawa ko sa master's bedroom. Lahat ng kailangan niya, ibigay ninyo. Masusunod po, sir. Sagot ni Manang Minda bago hinarap ang mga katulong para kumilos. Nang makalayo ang mga katulong, mabilis na hinila ni Eliza ang braso ni Nicholas at tinala ito sa isang sulok. Teka lang, Nicholas. Ano yung narinig ko? Isang kwarto lang tayo? Natural. Mag-asawa tayo sa papel, di ba? Kasual na sagot ni Nicholas habang nagluluwag ng kanyang kurbata. Pero alam naman nating dalawa kung ano ang totoo. Pabulong na sigaw ni Eliza. Lumilingon sa paligid para masigurong walang nakakarinig. Akala ko ba walang mangyayari? Bakit kailangan magkasama tayo sa iisang silid? Eliza, makinig ka. Ang mga katulong sa bahay nito ay ang mga matatinga. Ang ilan sa kanila ay baka binabayaran ng mga kalaban ko, taon ng pamilya ko para magmanman. Kung makikita nilang magkahiwalay tayo ng kwarto sa unang gabi pa lang ng kasal natin, tapos ng laro, gusto mo bang bawiin ko ang perang pang-opera ng anak mo? Napatikom ang bibig ni Eliza. Napayuko siya. Hindi, pasensya na. Huwag kang matakot. Malaki ang kama. Maglagay ka ng harang na unan sa gitna kung doon ka panatag. Hindi kita pakikialaman. Nang sumapit ang gabi, naging parusa para kay Eliza ang katahimikan ng kwarto. Nakahiga siya sa dulo ng kanang bahagi ng kama. Balot na balot ng kumot habang nakatitig sa kisame. Sa kabilang dulo naman, nakaupo si Nicholas habang seryosong nagbabasa ng mga dokumento sa kanyang tablet. Biglang gumuhit ang isang matalim na kidlat sa bintana na sinundan ng isang napakalakas at nakakabinging kulog. Ay! Ano ba yan? Tili ni Eliza. Automatiko siyang napapikit at gumapang patungo sa kabilang dulo ng kama. Sa sobrang takot, mahigpit siyang napayakap sa braso ni Nicholas. Isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ng lalaki. Napatigil naman ang binata. Ibinaba niya ang kanyang tablet at naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ni Eliza, pati na rin ang marahang panginginig ng katawan nito. Takot ka sa kulog? Tanong ni Nicholas.
Mas mababa at mas malalim ang boses nito ngayon kumpara kaninang umaga. Nang ma-realize ni Eliza kung nasaan siya, agad siyang nag-angat ng tingin. Lalayo sana siya ngunit bago pa siya makagalaw ay naramdaman na niya ang malaking kamay ni Nicolas na dahan-dahang humawak sa kanyang bewang. Pinipigilan siyang umalis. Pasensya na, Nicolas. Nabigla lang ako. Nauutal na sabi ni Eliza. Ang kanilang mga muka ay pulgada na lamang ang distansya. Naamoy niya muli ang banayad na peppermint sa hininga nito. Stay. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita sasaktan. Safe ka rito. Nicolas, bakit mo ba talaga to ginagawa? Alam kong kailangan mo ng asawa para sa kumpanya. Pero, bakit parang may iba pang dahilan? Bakit ako? Nawala ang pansamantalang lambot sa mga mata ni Nicolas. Mabilis itong napalitan ng isang madilim at malamig na sulyap. Binitawan niya ang dawang ni Eliza at umayos ng pagkakaupo. Matulog ka na, Eliza. May mga bagay sa mundong to na mas mabuting hindi mo na lang alam. Hindi naging madali ang pagtulog para kay Eliza pagkatapos ng gabing yon. Kinabukasan, maaga siyang ginising ng katok sa pinto. Isang grupo ng mga stylist, makeup artist at designer ang pumasok sa malaking kwarto. Bitbit ang naglalakihang mga kahon. Ano po ito? Takang tanong ni Eliza habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanya. Good morning, Madam Eliza. Ako si Pierre, ang personal stylist ni Sir Nicolas. Darito kami para ihanda ka para sa party ng Sandejas Company mamayang gabi. Party? Ngayong gabi agad? Yes, wifey. Ito ang unang beses na haharap ka sa publiko bilang asawa ko. Kailangan mo maging perpekto sa lahat. Pero Nicolas, hindi ako sanay sa mga ganyang karangyaan na party. Baka mapahiya lang kita. Pag-aalala ni Eliza, napatingin sa kanyang mga kamay na may mga kalyo pa mula sa paggagawa ng tinapay. Lumapit si Nicolas at hinawakan ang kanyang mga balikat. Tingnan mo ko, Eliza. Sabi ko sa'yo, dagat kasama mo ko. Walang pwedeng humamak sa'yo. Magtiwala ka sa mga gagawin nila. Hapon na nang matapos ang pag-aayos. Nang humarap si Eliza sa malaking salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Isang emerald green na backless gown ang nakasuot sa kanya, na lalong nagpalitaw ng kanyang maputing balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaapdo. At simple ngunit mamahalin ang mga alahas na suot niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Nicolas na ngayon ay nakasuot ng itim na tuxedo. Napatigil ito sa may pintuan. Nakatitig ng mabuti kay Eliza mula ulo hanggang paa. Nicolas, okay lang ba? Kabadong tanong ni Eliza, pilit na tinatakpan ng kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Nicolas, hindi inaalis ang tingin sa kanya. You look breathtaking, Eliza. Naramdaman ni Eliza ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Salamat, ikaw din, mukhang disente. Disente lang? Napangiti ng bahagya si Nicolas, isang totoong ngiti na ngayon lang nakita ni Eliza. Halika na, naghihintay ng sasakyan. Pagdating sa grand ballroom ng isang sikat na hotel, sinalubong sila ng nakakabulag na mga flash ng kamera. Agad na dinaluhan ng mga reporter si Nicolas. Mr. Sandejas, totoo po bang balita? Kasal na kayo? Tanong ng isang reporter. Sino ang maswerteng babae, sir? Isang modelo ba o anak ng isa pang bilyonaryo? Sunod-sunod na tanong ng isa pa. Hinigpitan ni Nicolas ang hawak sa bewang ni Eliza. Inilapit ito sa kanya. Gusto kong ipakilala sa inyong lahat ang aking asawa. Si Eliza Austria Sandejas. Siya ang buhay ko at ang dahilan kung bakit mas masigla ang Sandejas Company ngayon. Nasilaw si Eliza sa mga flash, ngunit pinilit niyang ngumiti ayon sa pinag-usapan nila. Habang naglalakad sa loob, lumapit ang isang matandang lalaki na may hawak na baston. Kasunod ang isang magandang babae na may matatalas na mga mata. Nicolas! Malamig na bati ng matanda. So, totoo nga ang balita. Nagpakasal ka nang hindi ko nalalaman. Lolo Albert. Formal na tugon ni Nicolas. Ito ho si Eliza, ang asawa ko. Tiningnan ni Albert si Eliza mula ulo hanggang paa. Puno ng panghuhusga ang mga mata nito.
Misong Austria. Wala ako natatandaang pamilyang mayaman na may ganyang apelido. Hindi po ako galing sa mayamang pamilya, Mr. Sandejas. Matapang ngunit magalang na sagot ni Eliza na ikinagulat ni Nicolas. Ngunit mahal ko po ang apo ninyo at yun ang pinakamahalaga. Biglang sumabat ang magandang babae sa tabi ng matanda. Mahal? O ang pera niya, Miss Austria? Huwag mo kaming lokohin. Kilala kita. Hindi ka basta-basta magpapakasal sa isang hampas lupa kung walang dahilan. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Celine. Banta ni Nicolas, dumilim ang muka. Asawa ko ang kausap mo. Totoo naman, di ba? Ngumisi si Celine, tumingin kay Eliza ng may panghahamak. Sana lang ay kayanin mo ang lihim na itinatago ng asawa mo, Eliza. Baka kapag nalaman mong totoo, ikaw mismo ang tumakbo palayo sa kanya. Kinabahan si Eliza. Tiningnan niya si Nicolas at nakita niya nga nagtiim ang bagang nito habang ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Anong lihim ang tinutukoy ni Celine? Hinatak ni Nicolas si Eliza palayo sa grupo ni na Lolo Albert at Celine. Ramdam na ramdam ni Eliza ang panginginig ng mga kamay ng lalaki sa sobrang galit. Dinala siya nito sa isang tahimik na balkonahe ng hotel kung saan tanging ang hangin sa gabi at ang mahinang musika mula sa ballroom ang naririnig. Bitawan mo muna ako, Nicolas. Masakit na. Reklamo ni Eliza habang hinahaplos ang kanyang braso. Nabitawan naman siya ni Nicolas. Sabay talikod at sapo ang kanyang muka. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Sino si Celine? At ano yung sinasabi niya tungkol sa sekreto mo? Diretsang tanong ni Eliza. Humarap si Nicolas. Malamig ang ekspresyon, ngunit may pagod sa kanyang mga mata. Hindi mo na kailangan malaman kung sino siya. Parte siya ng nakaraan na, wala nang halaga. Paano kung maging problema siya sa kasunduan natin? Giit ni Eliza, humakbang palapit. Nicolas, asawa mo ko sa harap ng mga tao. Kung may kalaban ka na pwedeng gumamit sa akin para pabagsakin ka, kailangan kong malaman. O baka naman tama siya. Ginamit mo lang ako para sa isang bagay na mas malalim pa sa kumpanya. Sabi ko magtiwala ka sa akin, di ba? Binayaran kong ospital ng anak mo, Eliza. Ibinigay kong lahat ng kailangan mo. Ang tanging trabaho mo lang ay umakto bilang asawa ko at huwag makialam sa buhay ko. Napatigil si Eliza. Nasaktan sa mga narinig. Tumingin siya sa sahig. Pinipigilan ang pagbuhos ng luha. Alam kong binayaran mo ang buhay ng anak ko at hindi ko yun kakalimutan. Pero tao rin ako, Nicolas. May pakiramdam. Kung tingin mo sa akin ay isang gamit lang na nabili mo, sana sinabi mo agad para hindi ako nag-aalala sa kapakanan mo. Akmang aalis na si Eliza nang bigla siyang kabigin ni Nicolas pabalik. Sa pagkakataong ito, mas malambot ang hawak nito sa kanyang bewang. Hinarap siya nito at nakita ni Eliza ang pagsisisi sa mga mata ng bilyonaryo. I'm sorry. Pabulong na sa ate Nicolas. Mas lalong lumapit ang mukha nito sa kanya, sapat na para maramdaman ni Eliza ang init ng hininga nito. Hindi ko gustong saktan ka. Masyado lang akong nabulabog sa presensya nila. Sino ba talaga sila sa buhay mo, Nicolas? Mahinang tanong ni Eliza. Tila nawala na rin ang lakas na makipagtalo dahil sa sobrang lapit ng lalaki. Si Celine, siya ang dating kasintahan ko. At ang babaeng nakatakda sanang ikasal sa akin, ayon sa gusto ni Lolo Albert. Pag-amin ni Nicolas habang ang isang kamay nito ay dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Eliza. Pero iniwan niya ako ng akala niya ay mawawala sa akin ang Sandejas Company. Kaya nagbalik ako na mas makapangyarihan. Gusto niyang bawiin ang posisyon niya. Kaya mo ako pinili para ipamukha sa kanila na may pumalit na sa kanya. Nung una, oo. Pero ngayon, habang pinagmamasdan kita rito, napagtanto ko nga, mas maswerte ako na ikaw ang kasama ko ngayon kaysa sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Eliza. Ang kilig na pilit niyang itinatago ay biglang nagwala sa kanyang puso. Nicolas, huwag kang titingin sa likod. Bulong ni Nicolas. Biglang sumeryoso ang tingin, ngunit nanatiling malapit ang muka. Sa pintuan si Celine, pinapanood tayo. Kailangan nating magpakita ng palabas. Anong palabas? Hindi na nakasagot si Nicolas dahil bigla nitong
iniyuko ang ulo at nilapat ang kanyang mga labi sa labi ni Eliza. Nanlaki naman ang kanyang mga mata sa gulat, ngunit dahan-dahan ding napapikit habang ang kanyang mga kamay ay kusang kumapit sa leeg ng bilyonaryo. Patagal bago tuluyang binitawan ni Nicolas ang mga labi ni Eliza nang maghiwalay sila. Kapwa sila hingal, at ang mga mata ni Nicolas ay may kakaibang liyab na ngayon lang nakita ni Eliza. Napakapit si Eliza sa tuksido ng lalaki dahil pakiramdam niya ay biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Nandyan pa ba siya? Nauutal na tanong ni Eliza. Pilit na iniiwas ang tingin sa mga labi ni Nicolas na basa pa mula sa kanilang halik. Lumingon ang bahagya si Nicolas sa may pintuan ng balkonahe. Nandoon sa dilim. Wala na. Ubalis na si Selena. Galit na galit. Ganon ba? Lumayo ng isang hakbang si Eliza. Hawak ang kanyang dibdib na parang magwawala na sa bilis ng tibok niyon. Kung ganoon, hindi mo na kailangan hawakan ako ng ganyan. Naiwan sa hangin ang mga kamay ni Nicolas bago niya ito dahan-dahang ibinaba sa kanyang bulsa. Kasama ba yun sa acting mo? Ang alin? Takang tanong ng babae. Ang pagtugon sa halik ko. May himig ng panunukso sa boses ni Nicolas, bagamat nanatiling seryoso ang mukha nito. Nakala ko ba, napilitan ka lang? Namula ng husto ang mga pisngi ng dalaga. Siyempre, kailangan ko maging kapanipaniwala, di ba? Sabi mo manonood si Celine. Ayaw ko lang na mapahiya tayo at bawiin mo ang tulong sa anak ko. Talaga? Dahil kung acting lang yun, masyadong magaling ang asawa ko. Humakbang muli si Nicolas palapit, dahilan para mapaurong si Eliza hanggang sa sumandal ang likod nito sa malamig na rehas ng balkonahe. Parang naramdaman kong totoo. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan, Nicolas. Seryosong sabi ni Eliza, bagamat ramdam ang kilig sa bawat sinasabi ng binata. Huwag nating kalimutan ang kontrata natin. 1 taon lang to, at baker ako, at bilyonaryo ka. Magkaibang mundong ginagalawan natin. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Nicolas. Pinalitan ito ng isang malalim na pagtitig. Sa tingin mo ba talaga, estado sa buhay ang mahalaga sa akin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko? Bakit? Hindi ba? Balik tanong ni Eliza. Ang lolo mo, si Celine, ang buong board, lahat sila, pera at kapangyarihan ang tinitingnan. At ako, ginamit mo lang din para sa posisyon mo. Bumuntong hinala si Nicolas at tumingala sa madilim na langit. Minsan, ang kapangyarihan ay hindi mo gustong makuha para sa karangyaan ni Eliza, kundi para maprotektahan ang mga taong mahalaga sa iyo o para magiganti sa mga taong nagnakaw ng lahat mula sa iyo. Anong ibig mo sabihin? Pag-uusisa ni Eliza, lumapit siya ng kaunti, nakalimutan ng kaba. Sino ang ninakawan mo? Huwag dito. Putol ni Nicolas nang makitang may papalapit na mga bodyguard sa kanila. Tapos na ang event, ihatid na kita sa mansyon. Sa loob ng sasakyan pauwi, walang umiimik sa kanilang dalawa. Nagkatingin lang si Eliza sa labas ng bintana habang pinakikinggan ang banayad na instrumental music. Ngunit hindi niya mapigilang mapahawak sa kanyang mga labi. Naroon pa rin ang kuryenteng dulot ng halik ni Nicolas. Pagdating sa mansyon, mabilis na pumasok si Eliza sa master's bedroom para magpalit ng damit. Nang lumabas siya mula sa banyo na nakasuot na ng simpleng pantulog, nakita niya si Nicolas na nakatayo malapit sa malaking bintana. May hawak na lumang litrato. Nicolas? Tawag niya. Mabilis na itinago ni Nicolas ang litrato sa loob ng kanyang drawer at nilock ito. Gising ka pa pala. Sino ang nasa larawan? Tanong ni Eliza, hindi napigilan ng kuryosidad. Nakita ko isang babae na kamukha ko. Napatigil si Nicolas. Unti-unting dumilim ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Eliza. Sabi ko sa'yo, huwag kang makikialam sa mga gamit ko, Eliza. Kaya mo ba ako pinili? Hindi dahil wala akong koneksyon sa mga kalaban mo, kundi dahil may kamukha ako sa nakaraan mo, Nicolas. Sagutin mo ko. Nanatiling tahimik si Nicolas sa loob ng ilang sandali, habang ang lamig sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang emosyong hindi mawari ni Eliza.
Halo ng pighati at matinding galit, ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naging mabigat. "Nicholas, nagsasalita ako!" Giit ni Eliza, pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang boses kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. "May kamukha ba ako? Yun bang dahilan kung bakit mo ko inalok ng kasal?" Huminga ng malalim si Nicholas at dahan-dahang humakbang patungo sa kanya. "Kung sasabihin kong oo, may magbabago ba, Eliza?" Napaatras si Eliza ng isang hakbang, nasaktan sa narinig. "Ibig sabihin, ginamit mo lang talaga ako? Isang pamalit? Isang anino lang ng kung sinong babae sa nakaraan mo?" "Hindi ganun kasimple yun." Medyo tumaas na ang boses ni Nicholas. Hinawakan ng magkabilang balikat ni Eliza para pigilan ito sa paglayo. "Makinig ka sa akin." "Paano ko makikinig sa'yo kung una pa lang puro kasinungalingan ang hinarap mo sa akin?" Pabalang na sagot ni Eliza. Pilit na tinatabig ang mga kamay ng bilyonaryo. "Sabi mo, perpektong piraso ako sa puzzle mo dahil wala akong koneksyon sa mga kalaban mo. Pero ang totoo, pinili mo ako dahil kapag tumitingin ka sa akin, ibang babae ang nakikita mo." "Si Angel siya." Pag-amin ni Nicholas sa isang mababang boses. Binitiwan si Eliza at tumalikod. "Ang kapatid ko." Napatigil si Eliza. Ang galit at kaba sa kanyang puso ay biglang napalitan ng labis na pagtataka. Kapatid mo? Hindi mo dating kasintahan?" "Hindi. Si Angel, kabal ko siya. At kamukha mo siya, Eliza. Ang mga mata mo, ang hugis ng mukha mo, pati ng katapangan mo, eksaktong-eksakto sa kanya." "Nasaan na siya ngayon?" Pabulong na tanong ni Eliza, dahan-dahang lumalapit sa likod ni Nicholas. "Wala na siya. Patay na siya." Gumaralgal ang boses ni Nicholas, isang bagay na hindi akalain ni Eliza na maririnig niya mula sa isang makapangyarihang lalaki. 5 taon na nakakalipas. Pinatay siya ng mga taong gustong umagaw ng kumpanya sa amin. Ginawa nilang parang isang aksidente ang lahat. Pero alam kong totoo. Napahawak si Eliza sa kanyang bibig. "Diyos ko, Nicholas, pasensya na, hindi ko alam." Humarap ako kay Lolo Albert at sa board para bawiin ang hustisya para sa kapatid ko. Patuloy ni Nicholas. Lumingon siya kay Eliza na may determinasyon sa mga mata. "Kailangan ko maging CEO para makuha ang mga ebidensya at maipakulong ang mga may sala. At isa sa mga kondisyon ng lolo ko ay ang magkaroon ako ng asawa na hindi galing sa mataas na lipunan para masigurong hindi ako gagamit ng ibang pamilya para mag-alsa laban sa kanya." "Kaya nang makita mo ko sa ospital?" "Nabakita kita sa chapel. Akala ko nagbalik ang kapatid ko." Pag-amin ni Nicholas, lumapit muli kay Eliza at marahang hinawakan ang mukha nito. "Pero nang marinig kong umiiyak ka para sa anak mo, nalaman kong magkaiba kayo. Siya, hindi ko na iligtas. Pero ang anak mo, kaya kong iligtas." Naramdaman ni Eliza ang labis na simpatya sa lalaki. Ang kilig at emosyong nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang mas malalim na koneksyon. "Bakit hindi mo sinabi agad sa akin?" Mahinang tanong ng dalaga. "Dahil ayaw kong madamay ka sa gulo, Eliza." Bulong ni Nicholas, mas inilapit ang kanyang muka. "Pero huli na, iyong asawa na kita. Nakatatak na sa iyong pangalang Sandehas at gagawin ko ang lahat para protektahan ka, kayo ng anak mo." Nakatitig si Eliza sa mga mata ni Nicholas at sa pagkakataong ito, wala siyang nakitang pagpapanggap. "Nag-asama tayo rito, Nicholas, hindi lang para sa anak ko, kundi para na rin sa iyo." Kinabukasan, hindi na muna pumasok sa opisina si Nicholas. Nanatili siya sa mansyon para samahan si Eliza na tumawag sa Boston. Nakaupo sila sa sala habang hawak ni Eliza ang tablet. "Mama, tingnan mo! May malaking oso na laruan dito!" Masiglang boses ni Jake mula sa kabilang linya. Mas maayos na ang kulay nito at hindi na hinihingal. "Ang ganda naman yan, anak!" Nakangiting sabi ni Eliza at pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. "Sumusunod ka ba sa utos ng mga doktor dyan?" "Opo, Mama. Sabi po ni Tito Doc, malapit na daw po akong operahan para pag-uwi ko,
Pwede na po akong tumakbo gaya ng ibang bata. Sagot ni Jake. Biglang sumilip si Nicholas sa screen. Hi, Tito Nicholas! Salamat po sa oso! Nawala ang malamig na mukha ni Nicholas at napangiti ito ng tapat. Walang anuman, Jake. Magpakabait ka ron, ha? Pag-uwi mo, lalaro tayo ng basketball. Opo, promise yan ha! Matapos ang tawag, hinarap ni Eliza si Nicholas ng may ngiti. Salamat talaga, Nicholas. Ngayon ko lang nakitang ganyang kasigla ang anak ko. Sabi ko naman sa'yo, gagawin kong lahat para sa bata. Sagot ni Nicholas bago muling seryosong tumingin sa kanyang telepono. Ngunit kailangan natin mag-ingat. Tumawag ang sekretary ko. Nagpapatawag na bigla ang emergency board meeting si Lolo Albert ngayong hapon. Bakit daw? Tungkol ba sa kasal natin? Oo. Sigurado kung si Celine ang may gawa nito. Gusto nilang patunayan na fake ang kasal natin para bawiin ang posisyon ko bilang acting CEO. Seryosong paliwanag ni Nicholas. Lumapit siya kay Eliza at hinawakan ang kamay nito. Kailangan mong sumama sa akin, Eliza. Haharapin natin sila. Pero Nicholas, baka magkamali ako ng sasabihin. Hindi ko alam ang pasikot-sikot sa negosyo niyo. Pag-aalanga ng babae. Hindi mo kailangan malaman ang negosyo. Ang kailangan mo lang gawin, naititigan ako na parang ako ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Kaya mo ba yun? Makahulugang tanong ni Nicholas habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa labi ng dalaga. Napalunok si Eliza. Naalala ang halik nila kagabi. Sige, kaya ko. Pagdating sa boardroom ng Sandahas Company, nandoon na ang lahat ng mga matatandang board members, kasama si Lolo Albert sa kabisera at si Celine na nakaupo sa gilid. May mapang-aping ngiti sa mga labi. Maupo kayo. Malamig na utos ni Lolo Albert. Naupo si Nicholas at pinagtabi ang kanilang upuan ni Eliza, habang mahigpit ang hawak ng kamay ng asawa sa ibabaw ng mesa. Nicholas, may mga usap-usapan na ang kasal mo ay isang mabilisang palabas lamang para makuha ang tiwala ng board. Isang panadero na walang background sa mataas na lipunan. Paano naman namin masisigurong hindi ito isang setup? Bago pa makasagot si Nicholas, dahan-dahang tumayo si Eliza. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila ng may katapangan. Ang katapangang natutunan niya bilang isang inang lumalaban para sa anak. Alam ko pong marami sa inyo ang nagdududa sa akin dahil lang sa estado ko sa buhay. Panimula ni Eliza, malinaw at buo ang kanyang boses. Ngunit ang pag-ibig po ba ay may pinipiling posisyon? Nang makilala ko si Nicholas, hindi ko alam kung gaano siya kayaman. Ang nakita ko ay isang lalaking may mabuting puso, isang lalaking handang protektahan ng mga taong mahal niya. Kung tingin ninyo ay negosyo lang ang kasal na ito, nagkakamali kayo dahil handa kong ibigay ang buhay ko para sa asawa ko. Napatitig si Nicholas kay Eliza, halatang nagulat sa ibinahagi ng babae. Isang tahimik na paghanga ang sumilip sa mga mata ng bilyonaryo. Isang magandang drama! Pumalakpak na saad ni Celine, puno ng sarkasmo ang kanyang boses. Pero paano yung mapapatunayan na totoo yan? Lumapit si Nicholas kay Eliza, hinawakan ang bewang nito at hinarap ang board. Hindi ko kailangan magpatunay ng kahit ano sa inyo pagdating sa pribado kong buhay. Ang kontrata ko sa kumpanya ay malinaw. Kapag nagkaasawa ako, sa akin ang buong pamamahala. Kung may magtatangkap ang questionin ng asawa ko, handa kong i-pull out ang lahat ng shares ko sa Sandehas Company. Ngayon din. Tignan natin kung saan pupulutin ang kumpanyang ito. Natahimik ang buong boardroom. Nabutla si Celine habang si Lolo Albert naman ay napasandal na lamang sa kanyang upuan. Alam na natalo sila sa unang yugto. Pagkasara pa lamang ng pinto ng sasakyan matapos ang matensyong pagpupulong sa board, tila nawala ng lakas si Eliza. Napasandal siya sa mamahalin na upuan ng kotse at napabuntong hininga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin dahil sa adrenaline. Ayos ka lang ba? Untag ni Nicholas, lumingon ito sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa muka na bihirang makita ng kahit sino. Mukha ba akong ayos? Nakala ko talaga kanina hihimatayin ako sa harap ng lolo mo. At si Celine, kung makatitig siya parang gusto niya akong balatan ng buhay. Natawa ng bahagya si Nicholas, isang tunog na nagpabilis ng tibok ng puso ni Eliza.
Ngunit napakahusay na ginawa mo, Eliza. Yung sinabi mo na handa mong ibigay ang buhay mo para sa akin. Butik na pati ako maniwala. Napatigil si Eliza. Tiningnan niya si Nicholas ng diretso sa mga mata. May kung anong kirot siyang naramdaman sa sinabi nito. Acting lang naman ang lahat ng yun para sa'yo, di ba? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Nicholas. Nag-iwas ito ng tingin at tumingin sa labas ng bintana habang binabaybay ng sasakyan ang daan pa uwi sa mansyon. Kailangan nating maging kapani-paniwala, Eliza. Yun ang usapan. Alam ko naman. Mahinang sagot ni Eliza sabay baling din sa kabilang bintana. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng balita mula kay Manang Minda. Sir Nicholas, Madam Eliza, may dumating pong padala galing sa ospital sa Boston. Mga papeles po para sa nalalapit na operasyon ni Jake. Mabilis na kinuha ni Eliza ang brown envelope at binuksan ito sa sala. Binasa niya ang bawat linya, ngunit dahil marami itong medikal na termino sa Ingles, hindi niya lubos na maunawaan. Akin na. Presenta ni Nicholas, sabay upo sa tabi niya sa malaking sopa. Kinuha nito ang papeles at binasa. Okay ang lahat. Sabi rito, nakatakda ang operasyon ni Jake sa susunod na linggo. Ang kailangan na lang ay ang pirma ko bilang guardian. Pirma mo? Hindi ba dapat ako? Takang tanong ni Eliza. Sa batas ng Amerika at ayon sa kasunduan natin, dahil kasal tayo, legal na kitang asawa at tumatay yung ama ni Jake. Paliwanag ni Nicholas habang naglalabas ng panulat. Mas mabilis maaaprobahan ng mga papeles kung ang pangalan kong nakalagay dahil akong may-ari ng medical insurance na ginagamit natin. Napatitig si Eliza kay Nicholas habang seryoso itong pumipirma. Sa sandaling yun, hindi niya nakita ang isang mapagmataas na bilyonaryo. Ang nakita niya ay isang lalaking buong pusong umaako sa responsibilidad ng isang ama para sa kanyang anak. Nicholas! Pagtawag niya. Bakit? Tugon nito nang hindi tumitingin. Bakit mo ba talaga pinoprotektahan ang mga tulad namin? Tanong ni Eliza, mas lumapit ng kaunti sa lalaki. Sabi mo nung una, dahil sa kamukha ko ang kapatid ko. Pero sa nakikita ko ngayon, iba na. Nag-aalala ka talaga kay Jake. Ibinaba ni Nicholas ang panulat at hinarap siya. Sobrang lapit nila. Sapat na para makita ni Eliza ang sarili niyang refleksyon sa mga madidilim na mata ng lalaki. Namamatay si Angel. Wala akong nagawa. Nakahiga siya sa sementadong kalsada. Humihingi ng tulong habang ako. Huli na nang dumating. Ang pakiramdam na may kakayahan kang magligtas pero wala kang magawa dahil sa huli ka. Yun ang pinakamasakit na parusa, Eliza. Naramdaman ni Eliza ang labis na lungkot sa bawat salita ni Nicholas. Kusang gumalaw ang kanyang mga kamay at dahan-dahang hinawakan ang pisngi ng binata. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa kanya, Nicholas. At ngayon, iniligtas mo si Jake. Para sa akin, bayani ka. Napatitig si Nicholas sa kamay ni Eliza na nasa kanyang pisngi. Hinawakan niya ito. Pinipigilan ang panginginig ng sarili niyang mga daliri. Huwag mo kong tawaging bayani, Eliza. Marumi ang mga kamay ko sa mundong ginagalawan ko. Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa amin. Dahan-dahang inilapit ni Nicholas ang kanyang muka. Nararamdaman na ni Eliza ang peppermint na hininga nito at kusang napapikit ang kanyang mga mata. Naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang kilig na pilit niyang itinanggi sa kanyang sarili ay mas lalong nag-alab. Ngunit bago pa maglapat ang kanilang mga labi, biglang tumunog ang telepono ni Nicholas sa ibabaw ng mesa. Mabilis na lumayo si Nicholas, tila natauhan at sinugot ang tawag ng may seryosong muka. Sandeha speaking. Sagot nito, matapos ang ilang segundong pakikinig, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Dumilim ito at nagtiim ang kanyang bagang. Ano? Paano nangyari may nakapasok sa silid ni Jake? Napatayo si Eliza sa gulat. Nicholas, anong nangyari sa anak ko? Ibinaba ni Nicholas ang telepono at hinarap si Eliza. Puno ng galit at pangamba ang mga mata. May nagtangkang magsabotahe sa mga swero ni Jake sa Boston. Nahuli ng mga bodyguard ko. Pero nagpadala ng mensahe si Celine. Alam na nilang kahinaan ko, Eliza. At gagamitin nilang anak mo para pabagsakin ako. Anong ibig mong sabihin, Nicholas? Hysterical na hinawakan ni Eliza ang magkabilang braso ng binata.
Sabi mo ligtas si Jake doon. Sabi mo walang makakalapit sa kanya. Uminahon ka, Eliza. Makinig ka sa akin. Pilit na pinakalma ni Nicolas ang boses nito, bagamat ramdam ang tensyon sa kanyang mga kamay. Nahuli ng mga tao ko nagtangka sa bata, kaya ligtas na si Jake. Walang nangyaring masama sa kanya. Ngayon, pero paano bukas? Paano sa mismong araw ng operasyon? Tuluyan ang bumuhos ang luha ni Eliza. Hindi ko kaya. Iuuwi na natin si Jake. Ayoko na ng pera mo. Ayoko na ng kasal na to. At hahayaan mo siyang mamatay sa sakit sa puso? Medyo tumaas ang boses ni Nicolas, sapat para matigilan si Eliza. Hinawakan niya ang mukha ng babae. Diretso ang tingin sa mga mata nito. Makinig ka. Kung iuurong natin to ngayon, panalo sila. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Lipad tayo patungong Boston ngayon ding gabing to. Sasama ako? Oo, mas ligtas ka kung nasa tabi ko. Manang Minda, ihanda ang mga pasaporte at kaunting gamit namin ni Eliza. Ngayon din. Sigaw ni Nicolas sa mayordoma na agad namang tumakbo para sumunod. Habang nasa loob ng pribadong eroplano patungong Amerika, hindi mapakali si Eliza. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana kung saan purong kadiliman ang makikita. Biglang may pumatong na mainit na kamay sa ibabaw ng kanyang mga nanginginig na mga daliri. Matulog ka muna, bahaba pang biyahe. Marahang sabi ni Nicolas. Paano ako makakatulog, Nicolas? Nasa panganib ang anak ko dahil sa akin. Dahil tinanggap ko ang alak mo. Dahil sa akin, Eliza, hindi sa'yo. Pagtatama ng lalaki, may bahid ng pighati ang kanyang boses. Ako may dalang kamalasan dito. Kung hindi dahil sa kasakiman ng pamilya ko, hindi kayo madadamay. Bakit ba ganito sila katindi sa'yo? Dahil lang ba talaga sa kumpanya? Huminga ng malalim si Nicolas, sumandal sa kanyang upuan. Tumawala si Angel. Nalaman kong si Lolo Albert mismo nagtakip sa totoong salarin. Pinsan kong si Marcus. Nakaibigan ni Celine. Ginawa ni Lolo yun para hindi masirang reputasyon ng pamilya. Ipinagpalit niya ang buhay ng kapatid ko sa imahe ng Sadehas Company. Napasinghap si Eliza. Diyos ko, kaya pala galit na galit ka sa kanila. Oo, at nangako ko sa puntod ni Angel na kukunin kong lahat sa kanila. Ang kumpanya, ang yaman, ang pangalan. Iiwanan ko silang walang-wala. Madilim na saad ni Nicolas, ngunit tumingin siya kay Eliza at lumambot ang kanyang anyo. Pero hindi ko binalak na may madamay ni Inosente. Kaya pangako, Eliza, hindi ko hahayaang maging katulad ni Angel ang anak mo. Lalabanan ko sila. Naramdaman ni Eliza ang labis na init sa kanyang puso. Sa kabila ng panganib, ang kilig at paghanga niya kay Nicolas ay mas lalong lumalim. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng lalaki. Naniniwala ako sa iyo, Nicolas. Magkasama tayo rito. Pagdating sa ospital sa Boston pagkalipas ng mahabang biyahe, agad na tumakbo si Eliza sa silid ni Jake. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang anak na nanonood ng cartoons habang kumakain ng mansanas. Napapaligiran ng 4 na armadong bodyguard sa labas at loob ng kwarto. Mama! Masiglang sigaw ni Jake, sabay bitaw sa mansanas at sabay yakap sa kanyang ina. Jake, anak ko! Umiiyak na niyakap ni Eliza ang anak, paulit-ulit na hinahalika ng mukha nito. Salamat sa Diyos, walang masamang nangyari sa'yo. Okay lang po ako, Mama. Sabi ni Tito Nicolas, binantayan daw po ako ng mga superhero niya. Nakangiting sabi ng bata, sabay tingin kay Nicolas, nakararating lang sa may pintuan. Hi, Tito Nicolas! Ang dami nilang laruan na armas! Napangiti si Nicolas, lumapit at ginulo ang buhok ng bata. Sabi ko sa'yo, di ba? Safe ka rito. Bumaling si Nicolas sa isang bodyguard. Anong balita? Sa kustodiya na ng mga otoridang nurse na nagtangkang mapalit ng swero, sir. Ngunit may masamang balita. Bulong ng bodyguard na sapat para marinig ni Eliza. Dumating po si Celine rito sa Boston. Kasama niya si Mr. Albert Sandejas. Kasalukuyan silang nasa labi ng ospital. Humihingi ng karapatang makita ang bata bilang mga kamag-anak. Anong karapatan nilang magpakita rito? Halos pasigaw na sabi ni Eliza. Pilit na hinanaan ang boses nang makitang napatingin si Jake sa kanila. Nicolas, huwag mong hahayaang lumapit sila sa anak ko.
Tuminahon ka, Eliza. Manatili ka rito sa loob kasama si Jake. Utos ni Nicholas habang isinusuot ang kanyang coat. Dumilim ang kanyang mga mata. Akong haharap sa kanila. Hindi, sasama ako. Anak ko ang nakataya rito. Hindi ako magtatago sa likod mo. Tiningnan siya ni Nicholas ng may paghanga bago tumango. Sige, pero huwag kang aalis sa tabi ko. Pagbaba nila sa lobby ng Marangyang Ospital, agad nilang nakita sina Lolo Albert at Selena, pinaliligiran ng sarili nilang mga security guard. Agad na nagtagpo ang mga tingin ni Nicholas at ng kanyang lolo. Anong ginagawa niyo rito? Malamig na bungad ni Nicholas. Wala kayong negosyo sa ospital na to. Nicholas, apo. Mayabang ng ngiti ang isinalubong ni Lolo Albert. Nabalitaan ko, may anak ka na palang inaalagaan dito. Bilang patriarch ng pamilya Sandejas, natural lang na bisitahin ko ang bata. Huwag mong pakialaman ng bata, Albert. Alam ko kung anong ginawa ng mga tao mo sa swero ni Jake. At kapag napatunayan ko yun sa korte, hindi lang ang kumpanyang mawawala sa inyo. Sumabat naman si Selena, may mapang-asik na tawa. Korte? Sa anong ebidensya, Nicholas? Ang nurse? Baka nakakalimutan mo kung gaano kalawak ang impluwensya ng pamilya Sandejas sa Boston. Isang tawag lang, pwedeng mawala ng lisensya ang ospital na to. O kaya naman, pagkaroon ng malaking aksidente sa gitna ng operasyon ng bata. Nang marinig yun, hindi na nakapagpigil si Eliza. Humakbang siya palapit at hinarap si Selena ng diretso. Walang takot. Subukan mong hawakan ang anak ko, Selena. Banta ni Eliza, nanginginig ang boses sa galit, ngunit puno ng otoridad. Isang panadero lang ako, oo. Wala akong bilyong-bilyong pera gaya ninyo. Pero tandaan mo to, isang ina ako at walang mas nakakatakot sa mundong to kaysa sa isang inang handang madakit para sa kaligtasan ng kanyang anak. Napatigil naman si Celine, tila nagulat sa lakas ng loob ni Eliza. Maging si Lolo Albert ay napataas ang kilay. Aba, may boses ng hampas lupa. Asik ni Celine, pilit na ibinabalik ang kanyang yabang. Umalis na kayo rito. Kung hindi, ipapatawag ko ang Federal Police. May restraining order ako laban sa inyo sa bansang to. Kung nakakalimutan ninyo. Tumingin si Lolo Albert kay Nicholas. Matigas ang anyo. Akala mo ba nanalo ka na, Nicholas? Ang kasal mo sa babaeng yan ay isang malaking kasinungalingan. At kapag nakuha ko ang ebidensyang kailangan ko, ikaw ang babagsak. Subukan mo, Lolo. Tingnan natin kung sino ang unang mauubusan ng hininga. Matapos umalis ang matanda at si Selena, galit na galit, napahawak si Eliza sa braso ni Nicholas. Doon lang bumuhos ang kaba na pilit niyang itinago kanina. Nicholas, ang operasyon ni Jake mamayang gabi na. Paano kung totoong sinabi ni Celine? Paano kung may gawin sila sa loob ng operating room? Humarap si Nicholas sa kanya. Hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi at pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Makinig ka sa akin, Eliza. Ang mga doktor na mag-o-opera kay Jake ay ang mga pinagkakatiwalaan kong tao. Wala makakapasok na kahit sino ron kundi sila. Di pinapangako ko sa iyo, magiging ligtas ang anak natin. Napatitig si Eliza sa salitang ginamit ni Nicholas. Anak natin. Ang kilig na sumiklab sa kanyang puso ay hinaluan ng labis na pag-asa. Sa gitna ng gulo, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Nagsimula na ang operasyon ni Jake. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ng operating room ay nagsilbing hudyat ng simula ng pinakamahabang gabi sa buhay ni Eliza. Paulit-ulit ang pag-ikot niya sa pasilyo. Hawak ng isang rosaryo habang ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon. Naupo si Nicholas sa mahabang upuan. Pinapanood ang nagpapanik na asawa. Tumayo siya, lumapit at hinawakan ang nanginginig na mga kamay nito. Maupo ka muna, Eliza. Kanina ka palakad ng lakad. Malumanay na sabi ni Nicholas. Hindi ko kaya, Nicholas. 5 oras na silang nasa loob. Paano kung may komplikasyon? Paano kung may ginawang mga tao ni Lolo Albert? Nakalaktaw ng buong palapag na to, Eliza. Paninigurado ni Nicholas. Inilapit niya ang kanyang muka. Hinaplos ang pisngi ng babae gamit ang kanyang hinalaki. Walang langaw ang makakapasok doon na hindi ko alam. Magtiwala ka sa akin. Safe ang bata.
Napasandal si Eliza sa balikat ni Nicolas. Hindi na napigilan ng pag-iyak. Naramdaman niya ang paglapat ng matitigas na bisig ng bilyonaryo sa kanyang likod. Naiyakap siya nito ng mahigpit. Salamat dahil nandito ka. Kung wala ka, baka hindi ko na alam ang gagawin ko. Nandito ako dahil asawa mo ko at dahil pamilya ko na kayo. Napatigil si Eliza. Nag-angat ng tingin habang basa pa ang mga pisngi. Pamilya? Nicolas, wag mo namang sabihin yan kung para sa iyo ay kasunduan lang ang lahat. Mas lalo lang akong nahihirapan. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Nicolas. Nahuhulog na ako sa iyo, Nicolas. Ang hirap magpanggap na hindi in love sa iyo sa harap ng media kung sa tuwing magkasama tayo sa kwarto. Sa tuwing hinahawakan mo ko, totoo na ang nararamdaman ko. Alam kong panadero lang ako at mayaman ka. Alam kong may kamukha lang ako sa nakaraan mo. Pero ang puso ko... Hindi natapos ni Eliza ang kanyang sinasabi dahil bigla siyang hinalikan ni Nicolas. Mas malalim, mas mapusok at may kasamang lambing kumpara sa mga naunang halik nila. Nawala ang lahat ng takot ni Eliza. Napakapit siya sa leeg ng lalaki habang tinutugon ng halik na puno ng emosyon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila hingal. Tinawakan ni Nicolas ang mukha ni Eliza gamit ang dalawang kamay. Sa tingin mo ba talaga, kamukha lang ni Angel ang nakikita ko sa iyo ngayon? Seryosong tanong ni Nicolas, may halo ng pagsisisi at pag-ibig ang mga mata. Noong una oo, pero ang tapang mo, ang pagmamahal mo kay Jake, ang pagtatanggol mo sa akin sa harap ng board. Eliza, ikaw ang nagpabalik ng tibok ng puso ko na matagal nang nawala kasabay ng kapatid ko. Nicolas, bulong ni Eliza. Umapaw ang kilig sa kanyang puso sa kabila ng mabigat na sitwasyon. Mahal mo rin ako? Mahal kita, Eliza. Higit pa sa kumpanya. Higit pa sa yaman ko. Tapat na pag-amin ng binata. Kaya huwag mo nang sasabihin, panadero ka lang. Ikaw ang prinsesa ng buhay ko. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Sabay na napalingon ang dalawa at mabilis na tumayo. Lumabas ang pangunahing surgeon. Nag-aalis ng kanyang guwantes. Dok, kumusta ang anak ko? Agarang tanong ni Eliza. Muling bumalik ang kaba. Gumiti ang doktor at tumingin kay Nicolas bago bumaling kay Eliza. The operation was a complete success, Mrs. Sandejas. Ligtas ng bata. Inilipat na natin siya sa recovery room. Napaiyak naman sa tuwa si Eliza at agad na napayakap kay Nicolas, na ngayon ay malawak din ang ngiti nito habang hinahalika ng tuktok ng ulo ng kanyang asawa. Ligtas na ang kanyang anak at sa wakas, nahanap na rin niya ang totoong pag-ibig. 2 linggo matapos ang matagumpay na operasyon ni Jake, nakabalik na sila sa Pilipinas. Mas masigla na ang bata, rosas na ang mga pisngi at madalas na itong magtatakbo sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Sandejas. Ngunit sa kabila ng panatag na puso ni Eliza para sa anak, alam niyang may isang gulong paparating. Ngayong araw, ang huling paghuhukom sa Sandejas Company. Sa loob ng master's bedroom, inaayos ni Eliza ang kurbata ni Nicolas. Ramdam niya ang paninigas sa mga balikat ng lalaki. Nicolas, ayos ka lang? Masyado kang tahimik. Untag ni Eliza. Tumingala para salubungin ang mga mata ng asawa. Hinawakan ni Nicolas ang mga kamay ni Eliza na nasa kanyang balikat. Ngayong araw ko tatapusin ang laban na to, Eliza. Ngayong araw, ibababa sa pwesto ni Lolo Albert at Marcus. Ipapakita ko sa buong mundo mga ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa pagkawala ni Angel. Kasama mo ko, Nicolas. Hindi kita iiwan doon. Matatag na sabi ni Eliza. Alam ko, at yun ang nagbibigay sa akin ng lakas. Pabulong na sagot ni Nicolas bago siya hinalika ng mabilis, ngunit puno ng pagmamahal. Dali ka na, naghihintay ng sasakyan. Pagdating sa Sandejas Company, mas mabigat ang atmosfera kaysa sa mga nakaraang pagbisita nila. Ang boardroom ay puno ng mga shareholder, abogado at mga security guard. Sa kabisera, nakaupo si Lolo Albert na tila isang haring malapit ng maagawan ng korona. Habang sa tabi naman ito ay si Selena may mapait at mapanghusgang ngiti. Eksakto sa oras, Nicolas. Malamig na bati ni Lolo Albert.
Inaasahan ko ng pagdating mo. Ngunit bakit kasama mo pa rin ang babaeng yan? Hindi pa tapos na ang palabas? Hindi to palabas, Lolo. Itong katotohanan. Formal na sagot ni Nicolas habang pinauupo si Eliza sa kanyang tabi. Katotohanan? Huwag mo nga kaming lokohin, Nicolas. May kopya ako ng orihinal ninyong kasunduan. 1 taong kasal, kapalit ng 10 milyong piso para sa operasyon ng anak niya. Kay kang kasal ninyo, ginamit mo lang siya para makuha ang boto ng board. Nagbulungan ng mga board members. Mukhang nabuhayan ng loob ang mga kakampi ni Lolo Albert. Tumingin si Lolo Albert kay Nicolas nang may pagmamalaki. Ano ngayon ang masasabi mo, Apo? Ayon sa batas ng kumpanya, ang sino mo magsinungaling o gumamit ng pandaraya para sa posisyon ay agad natatanggalan ng lahat ng shares at karapatan. Naramdaman ni Eliza ang lamig sa kanyang mga kamay. Akma siyang magsasalita upang ipagtanggol si Nicolas nang hawakan ng lalaki ang kanyang palad sa ilalim ng mesa. Pinipigilan siya. Walang bakas ng takot sa mukha ng bilyonaryo. Sa halip, isang mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Totoo ang dokumentong hawak mo, Celine. Kaswal na pahayag ni Nicolas na ikinagulat ng lahat. Nicolas! Pabulong na saway ni Eliza. Ngunit nanatiling kalmado ang lalaki. Ayan! Inamin din niya! Kaya dapat lang natanggalan siya ng posisyon. Ibalik ang pamamahala kay Lolo Albert. Ngunit may isang bagay na hindi mo alam, Celine. Patuloy ni Nicolas. Sumenyo siya sa kanyang abogado na agad namang nagbukas ng isang malaking projector screen sa pader. Ang kontratang yan ay napangulang bisa na doong 1 linggo pa dahil naghain kami ng aking asawa ng bagong marriage registration na walang anumang prenuptial agreement. Ang lahat ng pag-aari ko ay pag-aari na rin ni Eliza. At ang mas mahalaga, tumingin si Nicolas sa kanyang lolo. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa puot. Hindi ang kasal ko ang dapat niyong pag-aksayan ng panahon, kundi ang pagdating ng mga otoridad mamayang gabi. Anong ibig mong sabihin? Kabado ng tanong ni Lolo Albert, unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang muka. May lumabas na mga video at audio recording sa screen. Rinig na rinig ang boses ni Marcus, ang kaibigan ni Celine, na nakikipag-usap sa isang lalaki tungkol sa pagsabotahe sa preno ng sasakyan ni Angel 5 taon na ang nakakalipas. May kasama ring mga pirma ni Lolo Albert sa mga tseke na ginamit bilang bayad para patahimikan ng mga investigador. Paano mo nakuha yan? Napatayo si Lolo Albert. Nanginginig ang buong katawan habang nakaturo sa screen. Habang abala kayo sa paghahanap ng butas sa kasal ko, abala naman ako sa pagbili ng mga lumang ari-arian at pag-interrogate sa mga taong binayaran ninyo. Malamig na sagot ni Nicolas. 5 taon kong hiningi ang hustisya para sa kapatid ko, Lolo. At ngayon, nakuha ko na. Hindi totoo yan! Gawa-gawa mo lang yan! Sigaw ni Celine, ngunit halatang takot na ito. Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang ilang mga unipormadong pulis at mga ahente ng NBI. Mr. Albert Sandejas at Miss Celine, meron kami warrant of arrest para sa inyo para sa kasong complicity to murder, obstruction of justice, at corporate fraud. Pahayag ng pinunong opisyal. Pinasadahan ni Lolo Albert ng tingin si Nicolas. Puno ng pagsisisi at galit. Nicolas, pamilya mo kami. Pinalitan mo salitang pamilya nang hayaan mong mawala si Angel. Huling salita ni Nicolas bago tuluyang talikuran ng kanyang lolo. Habang hinihila ng mga pulis si Celine, lumingon ito kay Eliza na may luha sa mga mata. Akala mo ba panalo ka na, Eliza? Isang anino ka lang. Kamukha mo lang wala na niyang kapatid. Tumingin si Eliza kay Celine. Hindi nagalit kundi awa ang nararamdaman. Bali ka, Celine. Hindi ako anino. Ako ang babaeng nagbigay kay Nicolas ng totoong pamilya. Isang bagay na kailanman ay hindi niyo nagawa dahil sa kasakiman ninyo. Nang makalabas ang lahat at maiwang tahimik ang boardroom, napaupo si Nicolas. Huminga ito ng malalim. Tila unti-unting naglalaho ang mabigat na pasan na 5 taon itong dinala. Lumapit si Eliza, lumuhod sa harapan ng asawa at hinawakan ang mukha nito. Tapos na, Nicolas. Malaya ka na. Nahanap na ni Angel ang hustisya para sa kanya. Hinarap naman ni Nicolas si Eliza at sa unang pagkakataon,
nakita ni Eliza ang pagbuhos ng luha mula sa mga mata ng binata. Isinubsob ni Nicolas ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Umiiyak na parang isang batang matagal na nagtiis. Salamat, Eliza. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Bulong ni Nicolas sa gitna ng kanyang pagtangis. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na ako naging masama. Mahal kita, Nicolas, at hindi kita iiwan. Sagot ni Eliza habang mahigpit na niyakap ang lalaking nagligtas sa kanyang anak, at ang lalaki ngayon ay kanyang buong pusong minamahal. Isang taon matapos ang lahat ng kaguluhan ng pinagdaanan nila na yumanig sa pamilya Sandejas, masigla at puno ng buhay na ang mansyon. Malayo na ito sa malamig na mansyon na unang pinasukan ni Eliza. Sa malawak na hardin, nagtatawanan sina Nicolas at ang 6 na taong gulang na si Jake habang naglalaro ng basketball. Ang bata ay malusog na, tila walang bakas ng nakaraang sakit. Lumabas si Eliza mula sa kusina, bitbit ang isang tray ng bagong labas na tinapay. Ang sarili niyang recipe ng espesyal na pandesal. Break time muna ang aking mga MVP! Nakangiting tawag ni Eliza sa dalawa. Wow! Ang bango naman yun, Mama! Patakbong lumapit si Jake at agad na kumuha ng isang mainit na tinapay. Dahan-dahan anak, mainit pa yan. Paalala ni Nicolas habang sumusunod, may bitbit na tuwalya. Lumapit ito kay Eliza at walang alinlangan siya na hinalikan sa pisngi sa harap ng mga katulong, na ngayon ay nakangiti na rin. Salamat, wifey. Aboy pagmamahal na naman ang buong bahay. Bulero! Natatawang sagot ni Eliza, ngunit nabula ang kanyang mga pisngi. Maupo na kayo rito. Habang kumakain, sumandal si Nicolas sa balikat ni Eliza. Pinagmamasdan si Jake na masayang kinakain ng tinapay. Sinong mag-aakala, Nicolas? Nagsimula tayo sa isang fake na kasunduan. Estranghero ka na nag-alok ng pera, kapalit ng kasal para iligtas ang anak ko. At ako naman, akala ko'y ginagamit lang kita para sa kumpanya at para sa hustisya ng kapatid ko. Ngunit tinuruan mo ako, Eliza. Ipinakita mo sa akin na ang totoong kapangyarihan ay wala sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad at magmahal na walang hinihintay na kapalit. Ang pag-ibig kasi, Nicolas, hindi yan parang kontrata sa negosyo na may mga kondisyon. Kapag nagmahal ka, handa mong isugal ang lahat ng walang katiyakan. Ang pag-ibig ay hindi transaksyon. Ito ay sakripisyo. Kaya nga pinasasalamat ko ang araw na nag-indesperada ka na gawin ang lahat para sa kanyang anak. Dahil sa pagliligtas ko kay Jake, ikaw naman na nagligtas sa kaluluwa ko. Tito Nicolas! Ay, Papa pala! Singit ni Jake, dahilan para magkatinginan ng mag-asawa na may labis na kagalakan. Laro pa po tayo! Sige anak, ipapakita ko sa iyo kung paano maglaro ang isang sandehas. Masiglang sagot ni Nicolas, sabay tayo at karga sa bata sa kanyang mga balikat. Pinanood ni Eliza ang 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Napatunayan niya na sa gitna ng kadiliman at desperasyon, palaging may pag-asa. Ang kasalang nagsimula sa kontrata at kasinungalingan ay nagbunga ng isang pag-ibig na totoo, matatag at handang humarap sa anumang bukas. Dahil wala nang masihigit pa sa kapangyarihan ng isang pamilyang binuo ng pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Nicolas at Eliza. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo.